Magandang araw mga kadito, welcome lahat dito sa ating dito 5G Home Wi-Fi Postpaid. So pag-usapan natin Mark kung anong meron sa fixed wireless access natin sa ating dito 5G technology natin. Yes. Yung modem natin na na postpaid is wireless siya, guys. Plug and play lang tayo. So no more to butas na butas wall na or the kisame. Yan. Unlike the other telco na kailangan niyo pang bumutas ng kisame or the wall. So ito na direct tower na to siya. Wala nang butas-butas. As long as na may mga window yung bahay nyo. Para maka-direct tayo sa direct to the tower natin. So ang kaibang kasi sa ibang telco nga, katulad ng Starlink, so direct siya sa Star of Venus. Satellite. Direct siya sa satellite. Yung iba namang telco like Phility Smart or Globe, cable naman siya, fiber optic naman yung iba, yung mga cable siya. So si dito naman, direct tayo sa tower. Kasi yung access niya uses radio waves. So automatic siya doon sa tower siya naka-direct. So para kumuha ng signal. So yung katulad yung sabi ni Mark kanina na kailangan lang na may hinga, may kunting window para mas bilis yung access natin doon, pasok natin sa ating internet natin. Pag-usapan natin ngayon, sana yung mga 5G area natin dito sa Puerto Princesa. Kasi marami nagtatanong nakaraan na kung saan ba yung area. So hindi nila alam yung ibang maraming mga nag-apply. Kasi hindi pa sila sakop ng 5G area. Pero antay-antay tayo, abang-abang kasi soon yan. Kasi transition naman tayo from 4G to 5G. Magkakaroon na yan ng 5G sa buong Palawan. Yan. Actually, dito sa bayan ng Puerto Princesa, dito lang mismo sa city, meron tayong 66 tower na dito. So, pero yung 5G doon is 5 piraso pa lang. So, may area lang siya na kung saan man na nakalagay yung binuksan na 5G area. So, yun na nga guys. Ito na yung area na kung saan mayroong 5G area. So, 5 yun siya. Dito, 3. Then dito is 2. Dito naman sa baba, dito. Ito naman ang nasasakupan nitong 3 towers na to na 5G area. So, yung Barangay Maunlad, Bagong Sikat, Barangay Tanglaw, yun, sa Palawan Heritage Center. So, abot din siya. Capitol. Yan, abot tayo dyan sa Capitol. Maningning. Then, saan na ba yung palengke dito sa dito? Sa portion sa Matahimik, Poblacion at saka sa SM. Yan, basta itong Rizal Avenue na to guys, malakas to siya sa 5G area. So dito sa portion ng San Pedro, dito tayo banda sa may Coliseum. Sa highway ng San Pedro. Isa naman is yung pang-5 is dito sa side ng Robinson Mall. Yan. Ito nandito located yung isang tower natin na 5G area. So yan. Abot yan siya sa Ace Hospital, sa BM Road. Ito yung mga meron tayo sa Bagong Sikat, Maunlad, Bagong Silang. Hagip yata yung portion nito, Masipag. Abot yan. Portion. So ito yung office namin office ni dito. So bali yung portion na naabot nito is I think nandito lang siya banda. Yung bilog niya. So away na siya sa areas ng 5G na sinasasakupan. Yun, kahit away ka ng mga 200 meters sa nasakupan niya, possibly na may signal ka pa rin siya, na abot ka pa rin ng 5G area. Dito naman, maganda dito part sa may Palawan High. So, mas malakas talaga dito kasi nga parang meron tayong 3 5G ngayon na magkadikit. So, malakas itong area na to. Sa ibang mga nagtatanong bakit mahina na yung signal nila, maaaring kasing 4G yung gamit nila na phone. So, nagkakaroon na ng conflict na siya kasi nga 5G area na siya. Tapos yung phone nila is 4G. So, pag 4G ka, medyo hirap na siya. So, kung 5G ang phone mo, pupunta ka sa 4G area, makahagip ka. Pero kung pag 4G, bumabagal na yung internet. So, transition tayo. Kaya sa mga nagtatanong, bakit ganun mahina si dito? Pero actually, malakas siya kasi naka 5G na tayo yung area na yun. Ang kagandaan yan, good news kasi nga yung 5G na mga phones ngayon, bumababa na yung presyo, Mark. So, marami nang makakabili niyan. So, papunta tayo sa 5G na area natin, mas malakas yun. Mas malakas na yun. Dito, Mark, may marami tayong na-installan dito na partner sa Ricardo. Sa Ricardo, Mabini. Parang marami tayo dyan. Installan natin yan So, malakas dito yung 5G area natin. Sa Mabini part, yan. Dito sa sa Palawan High, NCC, abot yan. Rizal Avenue, malakas yan. So, ang pangako ni dito, up to 500 Mbps. Pero minsan, pag pupunta kami dito sa ibang area na malapit talaga, sobrang lakas ng signal dito.
pumapalo siya minsan ng sumusobra pa doon sa 500 Mbps na pinangako niya dito. Yung pinangako niya, ibig sabihin, sulit talaga yung yung 5G natin. So ayun na guys, ito yung aming modem na 5G home Wi-Fi. Pwede siyang postpaid, pwede rin siyang prepaid. So pag postpaid, let's say nag-apply kayo din, approve kayo, then yon, pupunta kami sa kung saan yung area nyo, then i-check namin. Tapos pag goods naman siya, yun, bago namin i-install. Unang payment nyo is 1,490 cash or either GCash. So after nun, yung the next month until 6 months, so dahil naka-promo to siya ngayon, ang babayaran nyo is 745 na lang until 6 months. Then pagkatapos ng 6 months, balik naman tayo sa 1,490. Yun, 2 years lock-in na siya, then lifetime warranty. Sa postpaid yun siya. Meron din tayong data cap din na 990 yung load. Yung kung medyo nabigatan ka sa 1,490 monthly, meron tayong 990 na tinatawag na data cap. Pero hindi siya unlimited. 200 gigabytes lang yung binibigay ni dito. Pero goods na yan. Kung hindi ka masyadong malakas sa data, kung ilan na kayo sa bahay ninyo, okay yung data cap na gagamitin natin. Meron din tayong prepaid. Yun ang kanina pinag-usapan natin, yung postpaid. Ngayon naman, meron tayong prepaid. Magkano naman yung pag gusto ko yung ayaw ko kasi ng commitment, Mark. May mga ganong tao na ayaw na nilang commitment. Gusto nila yung bayaran ko na lang. Tapos load na ako. Kung ayaw ko naman mag-load, bahala na ako. So, magkano naman yun? Kung bibilihin nyo tong modem namin, nung ayaw nyo ng commitment, 4,990 siya. So yun, kayo na maglo-load nun, nandoon naman may mga sample naman doon kung paglo-load. Sa dito magkano yung sa dito app? Ayun, sa dito app. Kung mag-load naman tayo doon sa prepaid natin, meron siyang 1,090. So, unlimited naman. Yun yung kagandahan. Kung yung mag-load ka monthly base na kung gusto mo mag-load ngayong buwan na to, so 1,090 lang yung babayaran mo, unlimited 5G na. So, tayo dyan. Nakadepende na yun sa inyo guys kung monthly nyo siya ilo-load. Pero, ang disadvantage nun is 1 year warranty lang siya. Unlike nung postpaid na lifetime warranty yun siya. So may nagtatanong sa atin, Mark, ano bang kaibahan niya? Yung unit, kasi may nakita ko yung medyo maliit lang, tapos may ito, isa, medyo malaki. So ano ba yung mga ano bang kaibahan niya? Same lang ba yan sila? Actually, same lang to siya, pero same 5G, same prepaid, pwede rin siya maging prepaid. So, pero, ito ata is mas malito, di ba, sir? Mas malito. Yan, mas malito kaysa dito. Pero same lang. Pero same lang sila. Same lang sila, wireless, same lang din silang plug and play. Yung size lang yung pinagkaiba. Same din sila up to 500 Mbps. Tuloy natin yung map natin kasi marami pang nagtatanong dito sa bandang Coliseum. So, makikita natin Coliseum banda, San Pedro. San Pedro. So, ito po yung City Coliseum natin. Makikita natin dyan. Yan yung area. So, may mga na-installan tayo dito banda sa San Pedro, yung Pinida at saka yung part na to. Meron ditong yung spa. Spa. Yun. Mayroon tayong malakas, sobrang lakas dito eh. Harap ng Sinan Tower. Ilan ang palo nun? Nung tayo install tayo? 300, 400 yun? 300 to 400, no? Mbps. So, goods talaga dito. Kasi yung tower natin na 5G nandito banda sa may Coliseum banda. Yan po, kung dyan ang area nyo banda sa Coliseum, maganda dito, malakas yung area na yan. So, makikita natin yan dyan sa Palawan Ono Hotel, Ponce de Leon, portion. Ito ay banda sa San Pedro talaga area na highway. So, makikita natin dyan, malakas yan. Banda sa Robinson. Mall, sa Robinson. Yes. Palawan, sa may Caltex dyan sa Junction. Dyan sa BM Road. Oo, sa BM Road. Papasok, konti. Huwag na sobrang layo na dito sa may Assisa Paradise, parang wala na masyado dyan. So, Ace Hospital, sakop ni Amar. Yes, yung Ace Hospital. So, kung nasa sa mga taga Ace Hospital, 5G area na po tayo dito. So, kakain na to. Yung Ka-Jewels Restaurant pala. Abot pa yan. Abot yan. Kung may mga gusto magpakabit yan ng 5G area dyan, goods tayo dyan. So, yan. Yan po, yung mga hotel meron tayo dito. Ano mong church dito? Yung LRC? Ano bang... Hindi na LRC yan yun. Life Church. Yung Life Church natin. 5G area yan. 5G area yan. Malakas yan dyan. Sa mga gustong magpa-connect, i-contact nyo lang kami at dito sa ating... Ano, Mark? Dito Palawan page. Yes. Contact or sa aming mga legit na agent dyan. Yes. May mga agent tayo na mga nagpo-post din sa Facebook. Yes. Pwede kayong maghingi ng tulong para dun sa application natin kung ano yung mga requirements. Ang kailangan doon is dapat meron kayong at least one valid ID or yung mga primary, at least meron kayong isang primary ID or kung wala kayong, ang pinaka mas mabilis doon is yung UMID ID or yung license, driver's license. Or kung wala naman kayo nun,
at least meron kayong 2 secondary IDs like barangay ID. Sa work mo, yun, ID, pwede yun. Sa work mo yun. Yung sa proof of billing natin. Yan, proof of billing. Yes. Mas mapabilis pag meron tayong proof of billing, yung one valid ID lang. Goods tayo doon kasi yun ang mga experience namin as a agent and as a installer. Yun po yung mabilis na ma-approve ni dito. Gagawin lang natin yan, ipasa natin, tapos wait tayo sa confirmation ni dito galing sa taas para kung ma-approve kayo, meron tayong text na ma-receive. Yes. So, or email. Email. Yan. Kung mga kulang naman yung documents, sasabihan naman kayo kung ano pa yung mga dapat na documents ipapadala para mapabilis yung pag-apply natin. Actually, meron nga tayong tinatawag na blitz kabit eh. Kayang-kaya natin i-install sa araw na yon. Yes. Agad-agad. Pag-apply mo nung morning, kinahaponan, kaya namin i-install. Pwede na kayong installan. As installer naman, Mark, ano naman yung mga experience mo, ano mga dapat mong gawin? Pag kunwari ito, mayroon tayong client na na-approve na, anong mga pwede nating gawin sa kanila? Yun, pag once na-approve na kayo, pupunta dun sa area nyo yung installer. So, iti-check muna namin yung area nyo kung talagang 5G area kayo at na-reach ng area nyo yung requirement ni dito. So, like, dapat nasa 100 plus Mbps kayo or yung RSIP nyo, dapat nasa goods condition din siya sa area nyo. Signal strength niya. Yeah, signal strength niya. Dapat satisfied kayo yun. Or pagkatapos nun, pag goods naman siya, saka namin i-install yun. Pero nakadepende pa rin yun sa inyo kung satisfied kayo sa connection na yun or sa Mbps na binigay ng area nyo. So once na ma-install namin yun, ipapatesting namin yun sa kung saan nyo pwede sa YouTube, sa Facebook, o lalo na sa mga gamers dyan. Lalo na sa mga nagla-live. So importante malakas yung online. Yan, sa mga online selling dyan, dapat mas malakas yung internet connection nyo. So dapat satisfied si client bago natin i-install yung 5G home wifi natin. May mga part kasi na alanganin sa 5G, kumbaga nahagip na lang siya. Tapos hindi siya nakapasa dun sa speed, hindi namin i-installan yun kasi syempre nangako kami na up to 500 Mbps tapos hindi naman kaya ng area ninyo. So sayang na yung application nyo kaya hindi namin itutuloy yun. Bubuksan namin yung unit, papakita namin sa inyo at meron kaming tinatawag na whitelist para matesting natin yung speed niya na masatisfy kayo doon sa speed na hinihingi din doon sa taas sa amin as installer na makapasa kayo. So ano bang gagawin natin doon, Mark? Pag binuksan na natin yung unit, ano bang mga kasama sa unit pala? So ito na mismo yung laman ng cart ito siya. So ito dalawang klase yung nandyan. Ano pareho lang ba siya? Ito same yung laman niya pero mas maliit lang to nung konti sa ito. So ito na yun, ito guys, itong malaki na to. So ito na yung laman niya, nilabas ko na kanina. So may kasama siyang manual. Then sa box naman, pabuksan na yung box na. Kaya nga, may kasama, nandito na yung yung kasama niya is yung charger. Yan. Saka yung RJ45 cable natin, yung LAN sa LAN natin. Ito pwedeng direct sa smart TV, right? Or sa laptop may mga LAN pa. Ito yung mga ano niya. So yan, sa LAN niya. Direct to laptop na to. So yan. Higit sa lahat, may kasama yung 5G na FW SIM card. Ayun, SIM card. Yes, kasama. Pag matapos na namin ma-test yung area ninyo doon sa aming whitelist, ipapasok na natin. Pag nag-agree tayo, pag nag-okay kayo, ipapasok na natin yung SIM card ninyo. Yung true SIM niya na para dito para dyan talaga sa unit ninyo na binili. Yun, pag goods na yun, makikita natin yung mga signal niya, yung strength niya na green yung mga requirement na meron kanyang chine-check. Yun, papasa yun. Goods na, magagamit nyo na yung unit ninyo. Ayan, mga kadito interesado sa mga nagtatanong din kung paano yung mga billing natin sa dito 5G home wifi natin. So ito naman, ipapakita lang namin sa inyo yung dito app kung paano tayo magbayad sa ating pangalawang payment. Sa dito app ko, meron tayong unlimited data. So, amount to pay by November 10. So, may billing na ako ngayong November 10, 2024, 745. So, ito lang yung gagawin ninyo. Pindutin lang natin yung pay. So, may option po tayo dyan. Meron tayong debit and credit card. Meron tayong GCash. Pindutin mo nga dyan, Mark. Yung Grab, Maya, PayMaya, WeChat Pay. So, yan po yung option natin. So, kung ikaw magbabayad ng through GCash, so pwede tayo, proceed nyo lang. Process nyo. Automatic yan. Makikita nyo yung billing nyo doon. Tapos, connect nyo lang yung GCash account ninyo. So, makikita rin natin dyan, meron tayong payment history para meron tayong background kung ano yung mga. Kasi ako parang nasa pangatlong buwan ko na to na payment yata. Check natin. Sa 6 months na payment natin. So, meron tayong payment history natin.
Makikita natin yan sa billing natin. Yung July, nagpa-connect kami. So, yung unang bills payment natin, papasok po yun. Magbabayad po tayo sa installer. Yes. Or may option tayo through GCash. Door to door, 1,490. So, dahil nangako si dito na may promo valid for 6 months, for the first 6 months na 745. So, makikita natin sa sunod na billing, bakit nagulat kayo, bakit bills payment natin is 149 na lang. So, actually, dapat 745 pa rin yan siya. Pero, meron kasing cut-off si dito. Yes. So, dahil siguro hindi tayo pumasok dun sa cut-off, ito lang muna ang binabayaran natin, 149. So, after that, September, di ko alam kung bakit there's no payment made for this month. Pero alam ko hindi naman ako naglampas sa billing. So, siguro nakakonect sila ng August at September. So, next payment niya, ngayon yung billing ko is 745 na for the month of November. So, ganun lang po yan. Makikita nyo naman dito, meron din siyang resibo. So, yun ang kagandahan. Sa mga naghahanap ng resibo, may resibo na tayo, pwede nyo i-print yan. Ayan na po, kita natin yung mga resibo na binabayaran din kung ano yung payment natin sa through GCash ba siya. Yan po yung kagandahan na hindi na tayo pupunta doon sa physical store para magbayad. Yes. Huwag nyo lang kaligtaan yung due date niyo. Due date natin kasi pag nakaligtaan natin, automatic makakat yun. Pero as long na binayaran kagad, babalik kayo naman kagad. Babalik agad yung internet. I-restart lang natin or bunutin natin yung plug and play lang naman si dito eh. So, yan na experience natin. Meron din mga nakalimot sa password. Dapat yun kasi mag-i-email yan sa inyo. I-email niya mismo yung number at saka yung initial password ng SIM card na ginamit nyo dito. Mag-download lang kayo nandito, din yung number na yun at saka yung initial password yung ilalagay nyo para ito mismo yung lumabas. Yan, may nakalagay na unlimited. Yan. Dito sa number na to. Yes, sa number na to. Kasi ito yung Wi-Fi password, Wi-Fi number namin. So ito yung yan ang lalabas mismo sa dito app nyo. Kaya kung pwede lang i-note nyo talaga kung saan pwede yung initial password. Huwag kalimutan. Tsaka yung number. Huwag talagang kakalimutan yan. Pag nakalimutan naman, may access pa rin naman tayo. Mag-send naman ng code doon sa number na yung register natin. Kung ano yung number na ginamit. So, yun po yung kagandahan. Kasi marami nga nagtatanong regarding sa payment, nakalimutan nila yung password, hindi na nila alam kung paano nila buksan yung dito app nila para magbayad sana sila. So, hassle sa atin yun. So, kasi dahil hindi ka basta-basta makabayad kung hindi mo alam yung account mo, hindi mo mapasok. Ang kagandahan dyan, kung talagang hirap na kayo, hindi nyo mapasok, so tumawag kayo sa 185 para matulungan kayo doon sa ating sa dito na mag-assist sa inyo sa paano yung mga nakalimutan ng password. So, dapat talaga, Mark, huwag mong kalimutan ang password. I-note nyo talaga yan, guys, na initial password. Okay lang yung number kasi kung yung number naman naka-insert sa cellphone nyo, so, i-forgot password nyo lang yun, magsisend naman yun ng OTP doon para ilagay nyo ulit sa panibagong password doon sa dito app nyo. So, yan po siya. Sa Pay, katulad na sinabi ko kanina, sa Pay, makikita natin dyan. Meron din tayo ditong view summary. So, tingnan natin yung view summary natin. So, sa view summary natin, makikita natin dyan yung my plan details. So, ito po yung mga option na yung mga account number natin. Meron tayong dito number, credit limit niya. Meron siya. Tapos, cut off natin yung date every 15th of the month. Tapos, contract expiry. Kasi nga, 2 years lock-in tayo. So, yung July ako nagpa-connect. So, sa 2026 pa yung mag-expire yung contract ko sa dito, telco. Yan po, makikita rin natin dito yung bill summary natin. So, dito naman makikita natin yung monthly bills charge niya. Tapos, after 6 months, babalik dun sa 1,490. Yan naman din yung billing niya. Tama din naman yan. Yung usage naman, ang kagandaan dito, makikita nyo yung usage nyo kung gano'n ilang gig na yung nagagamit nyo. Sa ako, marami kaming gumagamit actually. Pero naka 48 gigabytes na. Itong month na to siguro. Yan yung monthly na. Kasi nung July, ilan pa lang yung nagamit. Nung August, almost 300 gigabytes kami. So, marami-rami na yun. Kung data cap ka, kasi tayo marami tayong gumagamit. Di kung naka-data cap ka na ilan lang kayo sa bahay nyo, hindi kayo masyadong... Sabagay. Sulit na yung 200 gigabytes. So, pasok naman siya. Kasi yung September, ilan lang nagamit natin sa 200 lang din eh. 200, 200 so 200 lang siya. So, kung dalawa lang kayo siguro sa bahay o hindi kayo masyadong
gumagamit ng mga online So pwede na siguro mag-data cap din. Pwede nyo gamitin kung talagang hindi nyo kaya afford yung 1,490. Yes. Pwede tayong mag-data cap. So yan po yung ngayong October. So malapit na matapos. Siguro abot pa siguro ng mga 300. Tapos meron tayong payments. Payments natin, yung billing natin, total bill amount natin 745 dahil nakapasok pa tayo sa promo. So yung gusto magpakabit ng 5G home wifi natin, pasok na pasok pa tayo sa promo ngayong buwan na to. So ganun lang po mga dito interesado, katulad ng sinasabi ko, yung pagbayad natin, punta lang tayo sa Pay. Yung option natin dito, meron tayong GCash, tapos proceed nyo lang. Pag na-proceed nyo, bayad na kay goods na. Pag siguraduhin nyo lang na may laman yung GCash or ibang account niyo para makapasok agad ang bayad. Iwasan po natin na lumampas dun sa due date para hindi po tayo mapatulan, makat yung dito signal natin, internet natin. So, yun lang po. Easy to pay lang yan, guys. Yes. Through dito app lang, wala nang hassle yan. Walang hassle sa pagpila hindi mo na kailangan dun sa physical store para magbayad. So ayun guys, i-actual drill na namin sa inyo kung paano mag-work yung aming 5G home Wi-Fi postpaid. Okay, then yon, isaksak natin yung adapter. Then, yan. So mapansin nyo yan dyan, ilaw na green na yan. Then, ilalagay na natin yung test SIM or yung pan-test namin sa 5G area. So yun, insert natin to sa likod ng modem. Yan, insert natin yan. Actually, yan din yung pang SIM natin mamaya. Ganon din yung gagawin natin. Para kung goods na yung signal strength natin dyan, tsaka goods sa inyo, yung papalitan natin yung SIM na para sa inyo talaga. Then, kailangan mag-click lang yan siya pag-insert nyo ng SIM card. Yan, nag-click. So yan, goods na yan siya. Okay. So antayin na lang natin na mag-signal itong second line, itong 5G area na to. Yung signal niya, pag nakuha na, tapos yung green din tong 5G natin at saka itong signal natin. So, antayin natin kung sa area na to kasi medyo may kalayuan sa tower. Pero try natin kung papasok dito sa studio mismo yung 5G. So, ayun na guys. Nag-green na yung signal and also nag-green na yung 5G connection. So, yan. Try natin connect guys. Cellphone natin. Sa Wi-Fi natin, hanapin natin yung... Ikaw naman ano sir sabi. Ano natin dyan? Yan, yung pangalan ng Wi-Fi is... wait moment. Dito, OD688. Yan. Once na makonect na natin yung dito Wi-Fi natin, meron tayong 5, meron tayong 2.4, that's 2 or 2.4. So, yan po. Mas malayo lang ang ma-reach nitong 2.4. Yes, yung dalawa. Pero mas mahina lang siya. So, kung tayo na mas malapit doon sa ating unit, mas maganda gamitin itong 5 kasi 5G siya. Mas malakas siya, pero mas maiksi lang yung range ng abot ng Wi-Fi natin. Yan po, ilagay lang natin yung password natin para tapos i-connect natin doon sa ating Wi-Fi natin. Yes. So connected na po tayo, i-test natin ngayon, speed test natin. Yes. Pero ito Mark, kung makikita natin, hindi talaga to ganun kalakasan ngayon kasi medyo malayo na to sa away na siya sa area na merong 5G. Yes. So lampas na siya sa inihiling kung 600 to 700 lang dapat. Pero ito mga umabot na ng 800 meters away from the tower. Naka-connect na tayo, i-test natin ngayon sa speed test ni dito sa speed test app. Speed test natin. Check natin kung gaano ka lakas. Lakas yung speed test natin dito sa area ng sa may HTU. So basta outdoor lang, medyo ilalabas lang natin yung unit natin. Makakukuha tayo ng mas malakas. Kasi medyo malayo na to sa 5G tower, 5G tower. Yeah. So ito, i-expect ko na mga ganito lang yung speed niya ngayon, 81. Kasi nasa indoor tayo. Nasa indoor tayo. So actually, medyo mahina talaga. Pero not bad kasi nga sa ibang telco na tinesting namin dito, nasa 5 to 10, 15 lang yung Mbps. Pasok niya Mbps. Pero ito, goods na, at least 81 siya. Mbps. So, yan. Yung upload niya, medyo mahina na kasi sa loob lang siya ng... At saka hindi malayo na to. Yes. Actually, malayo. Kung titingnan mo talaga to, hindi na to siya papasa. Pero dahil kailangan namin i-try yung unit na to, dito sa, lagi kong sinasabi yan sa una natin mga video, dahil kailangan namin i-try, kinuha pa rin namin itong unit na to para matest namin
ano yung kakayanan dito. So ayun na guys, so ito na, nakita nyo na kung paano yung setup at kung paano ka-easy install yung aming 5G home Wi-Fi. Easy to set up lang, and also plug and play lang. So don't forget to like, follow, and share our Facebook page, Dito Palawan. Maraming salamat mga ka-Dito interesado sa panonood Dito Palawan.